Pag-usapan po natin ang panawagan naman ng ilang grupo na suspindihin muna ang pagtataas sa premium contribution ng PhilHealth. Nakasalang sa Balitang Hali si PhilHealth Corporate Affairs Group Acting Vice President Ray Balenya. Magandang umaga, June po at Connie, at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Sir June at Ma'am Connie, at siyempre sa lahat ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Good morning po sa inyo. Pakipaliwanag lamang, sir, sa mga manonood na ito po nga sinasabi nakaambang nga na pagtaas sa premium contribution sa PhilHealth. Yes, Ma'am Connie, alinsunod po sa Section 10 ng Universal Healthcare Law ay nakaschedule po for 2024 na 5% ang atin pong contribution rate, at para naman sa income ceiling, i-adjust po yan to 100,000 pesos. So ito po ang ito'y huli na contribution adjustment na nakaschedule sa nasabing batas, sapagkat kung titingnan po natin sa UHC law ay for 2025 ay ito na rin po ang ipapatupad na contribution rate. Siyempre po, bawat patupad ng taas na babayarin, dapat meron din kaakibat daw na mga serbisyong bago para po sa inyo pong mga miyembro. Meron ho ba tayong mga nakalinya na for this year? Ay, opo, Ma'am Connie, makakaasa yung mga kababayan natin na mas bubuti at mag-i-improve ng husto ang ating coverage ng health insurance under PhilHealth. Para po sa taong ito ay ipagpapatuloy natin yung pag-rationalize ng mga ilang conditions na talagang napakabigat para sa mga pasyente. Last year, sinimulan na natin ito, Ma'am Connie, sinimulan natin sa stroke at sa high-risk pneumonia. So yung tatlong ito ay on average 150% yung naging increase. Itutuloy po natin yan sa ilang conditions this year, and the rest of our case rates will be subjected to as much as 30% na pagtaas. So mararamdaman yan ng mga kababayan natin. Okay, pero alam niyo ho, yung Migrante International ay isa po sa mga talagang umaaray at umaalma ho dito dahil hindi naman daw nagagamit ng mga OFW nating kababayan itong PhilHealth dahil ang sakop lamang nito is locally, hindi naman to pwedeng magamit internationally. Meron ho ba kayong mga gagawing hakbang para matugunan po itong problema nila? Ma'am Connie, lubos nating nauunawaan at nire-respeto siyempre yung posisyon ng atin pong mga kababayang OFWs. Pero bilang pagtatama lamang, sapagkat yung ating PhilHealth benefits ay pwede pa rin nating ma-avail yan, kahit na tayo ay sa abroad na confined. Maaari po yan na reimburse dito sa Pilipinas. At ang kagandahan po dito, Ma'am Connie, yung mga declared dependents nila na nandito sa Pilipinas, magagamit din yung kanilang PhilHealth coverage. Kaya yan pong advantage na meron pong PhilHealth coverage ang ating mga OFWs. Okay. Related po dun sa question ni Connie about OFW, pwede bang gawing optional ang PhilHealth coverage para sa mga OFW? Suggestion po ito ng grupong Federation of Free Workers, sir. Opo, Sir June. Sa batas po kasi ay talagang lahat ng Pilipino automatic members ng programa. So talagang dapat lahat tayo ikasama para maging malakas yung ating pong programa at ang ating pondo matugunan yung pagkakasakit ng ating mga miyembro. So walang sinasabi sa batas na optional yung membership sa PhilHealth, sapagkat dineklara na po lahat ng Pilipino automatic miyembro po ng programa. Okay, maraming salamat po, PhilHealth Corporate Affairs Group Acting Vice President Ray Balenya. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.